Thanks, Jean. Kay Ashtin muna. Kay Andres. Ashtin, anong pinaka-lovable trait ni Andres and Andres kay Ashtin? Siguro yung pagiging thoughtful niya sa lahat. Yung hindi po siya like namimili kung sino din yung tatratuhin ng maayos or hindi. Basta sa lahat talaga. Ako, kay Ash, siguro yung trait na parang wala siyang kaarte-arte kung kahit saan naman. Super humble siya, super down to earth, parang super go with the flow lang si Ash. And she doesn't ever show any attitude. And she's always nice to kahit sino naman. So, Follow up lang dun sa question ko na to. Not necessarily with each other, anong trait sa opposite sex ang pinaka nakaka-fall sa inyo? sorry po. Anong trait sa opposite sex ang pinaka nakaka-fall sa inyo? Yung nahuhulog yung loob mo? Ako siguro sa parang thoughtfulness din, yung acts of service, but more sa parang kung mabait yung tao talaga, kung kahit sino naman yun, kung mabait yung person, kung kahit sino. Ako shame din po, yung tinitingnan ko din talaga kung mabait po yung tao. Kasi nakakatakot pag hindi. Parang kawawa ako. Ugali talaga. Opo, ugali po talaga. Last question ko kay Direk na curious ako kung bakit bulaklak ang nabili yung parang tool for the story to move forward. Ay lang, kasi throughout the movie, yung acts of, yung language, love language ng character ni Andres dito is by giving flowers to the people he loves. So, parang ginamit ko lang device yung flower as para makita mo yung journey ng relationship nila. Na at first, binibigyan nyo ng bulaklak out of gratefulness. Then, next, binibigyan na niya ng bulaklak kasi nililigawan niya. And then, binibigyan ng bulaklak kasi love niya. So, yun lang ang device na ginamit ko kaya isang daang bulaklak. Pero sa personal niyo, walang special about flowers. Sa ano po? Sa personal niyo, walang special about flowers or significance sa buhay niyo. Buhay ko? Well, ako, personally, mahilig din naman ako sa plants in general. So, I just wanted to use that device kasi visually ang ganda niya. Salamat. Thanks, Jean. Thank you very much for your questions. That was Jojo Banaligan of Rider PH. Up next, we have Miss Dalian Carvajal of Philippine Star. Hi, Jean. Welcome back. Long time no see. For Ash and for Andres. Hi, Andres. What's the crazy, parang slum book. What's the craziest thing you did for love? Too crazy to mention. No? Ang hirap naman. Hindi ko maisip kaagad. The craziest thing I did for love? Yung love mismo talaga. I think love is the craziest thing I've done for love. Kasi parang, To believe in it. when you're feeling love talaga or feeling these emotions, it's a crazy thing, diba? It's never flat, it's dynamic talaga, So, yun, loving is the craziest thing I've done for love. Ako naman po, siguro yung pinipilit mong intindihin yung mga bagay na hindi mo maintindihan. Yung parang kahit hindi na siya nagme-make sense, parang tinatry mong mag-make sense siya para lang hindi mawala. Yung mga ganun po. Hugot. Wow. Si Andres ba yun? For Direk, kung i-compare mo sa bulaklak yung tandem ni Ashress, what flower would it be? Pang beauty pageant question. Siguro puting rose. Pure. Kasi, di ba, rose siya. So, parang rose kasi symbol of passion. Pero gusto ko siyang maging white instead of red. Kasi parang ang pure and genuine ng pagsasamahan nila. Pero wala pa naman mga tinik. Kasama yun. The thorns of the roses. Pwede. Oo. Pero yung thorns na yun, di ba, minsan kahit alam mong merong risk na masuksok ka, bibigay mo pa rin kasi mahal mo. Hindi mo maamoy yung flowers without holding the thorns, sabi nga. Oh. Thank you and good luck. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you. That was Miss Dalian Carvajal of Philippine Star. Up next, we have Roldan Castro of Abate Tonight.
Good afternoon. Afternoon po. Okay, kanina tinanong kasi si Direk kung anong klaseng bulaklak kayo as love team. Ikaw, Andres, kung isang bulaklak si Astin, ano yon? Kung isang bulaklak si Ash, ang sasabihin ko, ano? Ang sabihin ko, white rose din. Dahil, Si Ash, yung rose nagsisymbolize yan ng passion, and especially yung white rose, mas sa purity din. So ang sasabihin ko, white rose dahil, yung passion ni Ash, passionate siya, at pure din siya. okay. Um, Then, yes, Astin, anong reaction mo to? Para di ako manigaw, white rose na lang. kasi parehas talaga. Kasi si Andres din, sobrang genuine niya talaga na tao. And kung yun talaga yung pinakamalapit din sa kanya. Okay. Gusto ko lang malaman ang reaction nyo na sinasabi nila, threat daw kayo sa ibang love team, sa mga existing love team sa ibang mga network. Anong reaction nyo doon? Threat. Threat. Di namin naman iniisip na threat kami na ganun kasi in this industry, we're all just, working and we're all doing our own part and we have our own jobs and we just want to, give our best and do our best for the people that support us and that, want us to be there. We want to give it our best for them. Okay. Ako din po, hindi ko po naisip na gano'n and hindi ko rin siya iniisip. Parang wala akong iniisip na competitor sa showbiz. Parang lahat sila niroot ko kasi naniniwala ako na kung ano yung para sa'yo, kung ano yung para sa kanila, yun yung para sa kanila. Okay. Yes, and also for the other love teams then we look up to these people then because they have their own experiences and they're also working kaya we understand din and we really appreciate them. Okay. Last question ko, Andres. Kung halimbawang maglambing ka or may tampuhan kayo ni Astin, ilang bulaklak daw ibibigay mo? 100 din ba? At anong klaseng bulaklak? Siguro 200 na lang na white rose. Talbo. Yun. Ikaw, Astin, nakukuha ka ba sa bulaklak? Hindi ako mahilig sa bulaklak talaga, pero yung thought na binigyan ka ng bulaklak or yung purpose or yung intention nung pagbigay, mas dun po ako na parang yun yung na-appreciate ko. Okay, thank you. Thank you. Thank you. That was Thank you Roldan po. Castro of About It Tonight. Up next, we have June Nardo of Marites University. Ito na, dali. Hi, hello, hello. Hello po. Thank Congratulations. you po. Andres, anong suporta binibigay mo as a love team? Di ba? Anong suporta ang binibigay mo kay Astin? Kasi nga just recently, may mga natatanggap siya, hindi magagandang comments. Now that may movie na naman kayo, may first movie nyo kayo, check na mas marami kayong matatanggap na hate comments and everything. Ano support binibigay mo? Pag mayroong ganun sa Kami ni Ash naman, we support each other din kasi, she's my partner dito sa project nito. And kahit sa Mutya, we've been supporting each other. Close din kami, di ba? We're close friends and, di ba? Hindi pa ba? Hindi pa ba kayo? So, we support each other, we're nice to each other, we're friendly to each other, and parang we just help each other out. Ano naman ang nararamdaman mo sa pagsuporta ni Andres at yung pagtatanggol sa iyo ng Viva? At ano ba yung ibinabato sa yung intriga para masaktan ka? Wala nang, kasi ako kay Andres, sobrang thankful din ako kasi malaking bagay din po yung may mga friends ka na mapagkakwentuhan, ganyan. And sobrang thankful ako sa mga taong willing po talaga makinig. And sa tungkol doon, parang wala lang po, natatawa lang po ako kasi siguro kung totoo siya, masasaktan ako. Buti naman din. Oo. Hayaan mo lang yung mga passion na yung mga haters mo, di ba? So after this, kaya magkain laban na kayong dalawa. Ano po ulit yun?
After filming this film, siyempre with Direct Jason, marami kayong mga romantic scenes together. After this, magkailaban na kaya sila, Direct? Sila lang ang makakasagot niya. O sagutin nyo nga. Padaan nyo sa... Ako naman, si Ash is yun. She's my partner dito. Parang na ano ka, nag-stutter kay. Ha? Parang nauutal ka. Di po. Hindi pa ba? O sige. Sige. Yun nga, ang sasabihin ko nga si Ash, we support each other talaga from Mutya and now sa Minamahal with Direct. And, parang we're very professional with each other talaga. And, we know what's right and what's wrong. And we work well together. Yun ang importante talaga. And si Ash is also amazing to work with din. Kaya, yun. How about you, Asti? Ayun po, pinaprioritize po talaga namin kasi ngayon yung work and sobrang thankful po kami sa mga blessings na natatanggap po namin. Kaya kami, mas gusto po talaga namin mag-focus po sa work. Kay Love in Love naman siya. Oh? Kay Love in Love. Ulit yun. Kay Love in Love. Kay Love in Love, di ba? Syempre naman. Oo. Di ba? Oo. Di ba? Hindi masama, di ba? Good luck, Kyrie, ha? Di ba? Movie lang yun, ha? Thank you po. Thank you. That was June Nardo of Marites University. For our next question, we have Ambet Nabus of Marites University and Hataw. Yes, hello. Hello po. Yeah, good afternoon. Congratulations sa inyong dalawa. Eto na yon. Sa iyo pala. First question ko sa inyong dalawa ni Andres and Ashley. Magiging, ito na ba yung sign or signal na officially love team na talaga ang Ashley dito sa Minamahal? Kasi, di ba, ang fandom, let's admit it, ang dami-dami mga talo-talo, diskusyon, away-away kasi sinasabi nila hindi pa official. Will this make the love team official between Ashton and Andres? Para sa amin naman, I don't recall or I'm not sure paano nagiging official yung mga love teams or ganun. Pero as for now, ang alam namin is, we're working together and we were blessed with the opportunity to, do another project instead of Mutya now with this. So, parang we respect each other very well and, it's great to work with Ashton. Kaya yun. Ashton, your take? Ako ganun din po. Sobrang thankful po ako and sa lahat sa nabibigay na project po ngayon. And if ever man po na magkaroon si Andres ng ibang work or ganyan, I'll be here pa rin. Supportive pa rin po ako sa kanya. Paano nyo tinitake yung mga overzealous na mga selosong mga fans ninyo? Kasi gusto makita kayo dalawa lang. Yung iba naman gusto makita sa iba naman. So, how do you handle this kind of Well, yun nga, that's for them to decide and all, but the point is, the reason baka they act that way is maybe because it's out of love, of course. Correct. Siyempre, diba? Yun yung point yun, parang it's out of love because they care for us so much and we care for them din and we appreciate talaga yung support nila sa amin. Ashton, ikaw din sagot. Ay, sorry. Ako ganun, same lang din po kay Andres and lagi namang siguro may iba-iba pa rin po kasi talagang opinion yung mga tao, may gusto. Especially your fans, yung mga supporters niyo. Ganyan, opo. And siguro mas pinipilit na lang din po namin intindihin yun. And so syempre at the same time, thankful din po talaga kami kasi alam namin na ganun sila kasi mahal nila kami. Mm-hmm. Kasi yung iba sobrang nangingialam na no? Yung sobrang, okay, nagdidictate. Anyway, direct question ko, kasi naging formula na sa mga love story, mga young love na ganyan. Yung mga kwento, rich boy meets a poor girl or vice versa, ganyan-ganyan. Tapos yung may mga conflict sa family. Without giving too much, ano po yung maaasahan namin dito dahil kayo rin ang nagsulat? At yung mga bagong touch kumbaga sa henerasyon ngayon na puro social media na po tayo. Dahil nang sabi ko kanina, yung mga younger generation kasi ngayon, hindi sila parang, hindi punot dulo ang pag-ibig. Ang mga kabataan ngayon, finifigure out nila paano pwedeng magkaroon ng pag-ibig without
sabotaging or abandoning yourself. Dapat yung pag-grow mo as individual, hindi siya masacrifice just because pinupursue mo yung love. So, itong mga ganitong bagay yung gusto kong i-capture dito sa pelikula ko. Walang hindi siya yung pelikula na merong kontrabida, merong bida, hindi. Yung characters ko, wala silang moral high ground. Because as young people, yung characters ko, di ba, pwedeng nagmamahal sila, pero it can transform into something toxic. Di ba? So, what I want the audience to see in this movie is how love can be something beautiful yet messy. So, yun, parang ang mas goal ko dito is makita ng mga tao yung journey ng dalawang characters nito while navigating through life with all their traumas, with all their fears in life, with all their ambitions. Parang ganun. And since malaking bahagi yung bulaklak dito sa storya mo, may mga particular kind of flowers ba dito na i-highlight sa storya ng love story nila? Well, pinaplano pa namin, pero I'm asking my production designer kung pwedeng mag-prioritize ng mga indigenous flowers Like? para ma-promote din naman. Kung ano man yung mga indigenous flowers natin, mga waling-waling. Para di ba, meron din tayong konting ambag sa lipunan. Correct, tama naman. Last question, kay Andres. Kasi kumakanta, magandang boses. Maaasahan ba natin o maririnig ba ng mga manonood nitong minamahal yung singing voice ni Andres? So magiging part ba na may kantahan or harana something dito sa movie na to? Maybe. Maybe. No, well, tingnan natin. We'll see. Tingnan natin. Surprise na lang. Tingnan natin. Okay, thank you. Good luck and congrats. Thank you, Jean. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you. That was Ambit Nabos of Marites University and Hato. But before we proceed on to the next question, I think kailangan mo na mag-CR ni Ashton. But we'll wait for you. Don't you worry. Pero mag-move on na tayo if you have question for Direct and Andres. Alright? So for our next question, we have Alan Policarpio of Inquirer. Hello, good afternoon. Hello po. For Direct muna, what do you think makes this film parang a perfect launching vehicle for the two of them? I think it's perfect to launch them kasi galing nga sila sa hype ng mutya ng Section E, which is larger than life, medyo caricature, pero guilty pleasure siya ng marami. So, parang tinitignan ko siya as a possible next step sa career nila. Diba? Parang instead of doing the same thing, this project will allow them to explore, more mature themes, and therefore yung acting nila mas mapipiga. Kasi grabe yung acting range na kailangan ng pelikulang ito. Like for example, yung character ni Andres, from loner, magiging sad boy, magiging boyfriend material. So, ayun, perfect ito kasi parang malolodge sila as serious actors independent of their characters sa Montiana Section E. Andres, how do you feel about that? Do you think that with the experience you've had so far, na yun nga, you are now parang ready or equipped to make that next step? Of course, there's still many things that I have to learn din kasi bago pa din ako, and there are a lot of things that I do want to learn talaga, and I do believe that this is the next step in not only improving my skill set as an actor, but also overall in the industry and with work. So this is gonna serve also as a learning opportunity talaga, and getting the opportunity, like I said, to work with Direct, who's gonna guide me. Yan. Pero how are you finding acting showbiz so far? Do you see parang are you at the point where you can say na you want to do this long term or you want to do this more seriously? Hello, yeah. Okay, definitely yes. In terms of acting naman, I want to improve my craft. I want to really show people talaga that I can act and that I have range and I'm versatile enough to portray these roles that are, polar opposites. Like coming from a character that is Kiefer, that is a lot louder and larger than life, now turning into this character that is Rafi, who's a lot more quiet and more conserved with himself. It's definitely
a switch and a big leap that I want to show, and I think it will be able to parang show the acting range that I would like. And you think yung character mo ngayon, do you feel like parang mas closer siya sa real personality mo or... Actually, alam mo, nung nag-pitch si direct tong project, after I read the script, I was really thinking like, alam mo, parang this character, si Rafi na to, it's super close to how I am as a person. Parang I used to compare it to when I was back in high school. Yung character na si Rafi na super quiet, he's reserved, pero parang he's invisible but he's there. Parang I don't wanna spoil too much din, but Kasi na wala pa kasi si Ashton. But sabi kasi ni Direk kanina yung nakikita niya sa chemistry niyo, it's very organic. Parang iwanan niya lang kayo sa isang lugar and it's the same that we see on screen. Pero kayo ba, when you're just left alone, parang ano yung mga bagay na pinag-uusapan niyo? Ano ba yung mga common interests niyo that you think allows you to connect with each other? I think maybe we talk about a lot of things set on work. Usually naman about work kasi we're on working, diba? Kaya yun, parang we're able to bond naman in a lot of things and we have a lot of similarities din and yun nga. Alright, thank you. Thank you. That was Alan Policarpio of Inquirer. Up next, we have Erwin Ogawa of Anong Ganap. Hi Andres, hi Direk. Congrats Hello. sa new movie. Okay. So kay Andres, na-mention ni Atasha doon sa budget niyo sa press ko na wino-workshop siya ng daddy aga niyo. Ikaw rin ba wino-workshop ka, acting workshop ng dad mo? Ako naman, hindi masyado po kasi parang when he doesn't like directly workshop me or kahit si Tash naman. Pero if we ask him din na, Dad, sa tingin mo, anong pwede dito sa eksena nito? Parang may insight din siya talaga and he knows from his experience din. So it's nice to have another opinion din sa sequence, diba? Sa eksena, sa attack ng scene and yan. So it helps. Pero di ko naman sasabihin na workshop niya ako like, kasi talagang hindi. So singit-singit lang, okay. So since connected sa Bulaklak to movie, when was the last time na nagbigay ka ng flowers sa isang girl? When was the last time? The last time I gave flowers was actually dito. Dito Yeah. po sa dito din sa Viva Cafe yung fan meet namin ni Ash. Para kay Ash din. Months ago yun sa Mudya po. Yung time na yun. Parang may video ata yun sa online. And ilang months na rin kayong magkakilala, magka-work together ni Ashton na gano'n yung nakakilala ang isa't isa. Anong pinaka-best description mo ni Ashton? Best description. Kay Ash, yun nga, yung sinabi ko kanina na wala siyang kaarte-arte ng kahit ano. Marunong din siya makisama sa kahit sinong tao and sobrang mabait si Ash sa kahit sino naman yun. And she's very thoughtful din for the other people around her and yun, mabait siya. Thank you and good luck sa movie. Thank you po. Thank you. That was Erwin Ogawa of Anong Ganap. Up next, we have Miss Ana Pingol of Pika Pika. Okay, kay Direk. Hi. Hello. Direk, parang may pension ka for 100, ano? Saan nanggaling yun? If you don't mind. Yung 100 lang for me as writer, it symbolizes the greatness of a person's love sa isang tao. So, yun lang naman po ang dahilan. I equate 100, yung number na 100, sa greatness ng effort, sa greatness ng pagmamahal. And kung titignan niyo itong mga pelikula ko na may 100 sa title, ganun lagi yung characters. They fall in love, give it their all, and learn something from it. Direk, sasaktan mo ba kami dito? Depende. Depende. I mean, yung mga tao, ganun nila nakikita yung romance films ko na mapanakit. Pero kasi ako, parang depende kasi sa tao eh. If you value a relationship more,
and nagkatuluyan sila, of course masaya ka, di ba? Pero kung mas binavalue mo naman is personal growth, pwedeng maging masaya ka kahit hindi magkatuluyan kasi nga, mas binavalue mo yung personal growth. So for this movie, of course, di ba natin alam kung paano siya mag-end. So it's something that people will just have to know by watching. And I don't know kung spoiler, pero is this designed to have a sequel, parang 100 tula? Pero sana kung meron man hindi 8 years, eto. Wala namang ganong plano kasi like for example, yung sequel ng 100 tula para kay Stella, it wasn't really planned. Parang hinayaan lang namin yung pelikula to take its course and then eventually, para napag-isip-isip namin ng Viva na pwede pangdugtungan yung kwento, saka lang namin ginawa. So ito, ganun din. Wala naman kaming iniisip na sequel. We just want Minamahal to be beautiful on its own. And then let's see where it goes after mapalabas ng pelikula to. Thank you, Direk. And sa Ash Dash, gusto ko lang malaman kung how are you taking everything, yung showbiz journey nyo, nalulula ba kayo? Nabibilisan? Or calculated expectations ba na ganito talaga? Anong pakiramdam nyo talaga sa nagiging journey nyo ngayon? Ako syempre, nabigla po ako nung una kasi hindi ko talaga in-expect na maraming i-open na door sa akin yung Butyan ng Section E. And ayun, pero yung mindset ko kasi parang hindi ko iniisip na wow, sikat na ako, ganyan. Parang mas nakikita ko lang siya na opportunity para, alam mo yun, para magkaroon ako ng, parang nakikilala po ako ng tao, mas marami pong nagmamahal sa akin, and mas maraming sumusuporta sa akin. Lalo na po nung mga nagmo-mall show po kami this past few weeks, parang nako-compare ko siya nung nagmo-mall show ako, nung nagsisimula ako. And sobrang nakita ko po talaga yung difference. And sobrang hanggang ngayon, parang natouch pa din ako kasi hindi ako makapaniwala na pumupunta yung mga tao, kahit malayo sila, pinupuntahan nila kami, kahit nandun sila sa last mall show namin, pupunta sila ulit para lang makita kami. Hanggang ngayon, nandun pa rin po ako, para pa rin akong lumilipad or nananaginip, ganun po. Ako naman, talagang super grateful ako na lahat nangyayari ngayon sa work and sa buhay ko ngayon, and super grateful ako sa lahat ng nagsusupport sa akin, you know, in my journey. It's really been talagang di ko in-expect lahat to mangyayari, kahit yung success ng Mutya and everything, pero we owe that all to the fans really kasi you know, we not only want to do good work for ourselves but also for the people that support us and that, you know, look up to us. And bilang isang artista, it's important din na, you know, we set a good example and become good leaders for these people that support us. And overall, just really give them a good performance which they deserve. And yun nga, just being super grateful talaga ako po na for everything. Minsan nga nakakaiyak din, but yun. Talaga, naiiyak ka. Last na lang, ay natanong na pala kanina kung nabigyan mo na ng flowers yan. Okay lang, thank you. Thank you po. Thank you. Thank you. That was Miss Anna Pingol of Pika Pika. Next, we have, this is for our last set of questions. We have IC Marie Castulo of Pulp Magazine. Hello po, ayun. Nice meeting you. And congratulations po ulit para sa inyong upcoming movie. First of all po, out of curiosity, saan po kaya yung possible venue or lugar para i-shoot po yung movie? Ino-ocular pa namin, pero we want majority of it outside Metro Manila talaga para ma-capture namin yung rustic visuals, gano'n. Ayun, for Ashtin, nabanggit na kasi ni Andres kanina na yung character niya as Rafi is may similarities sa personality niya. Ikaw, ano yung sa tingin mo similarities mo kay Luna? And at the same time, pwede ka bang magbigay ng like, something info about Luna without even spoiling too much? Ako sa totoo lang, parang sabi ko, nung binasa ko po yung script, sabi ko, parang mas may hirapan ako dito kumpara kay JJ. Kasi
sobrang lapit talaga ng personality ko kay JJ. And si Luna kasi independent siya. Ayaw niya ng tulong, hindi siya naniniwala sa love. And confidential leader type siya. Kabaliktaran ko lahat yun. So parang sabi ko, hala, so mas challenge ako dito. And ayun, buti na lang, parang nag-workshop din kami. And ayun, parang ngayon, yung kaba ko before na, nung una kong binasa yung script, parang napunta na sa excitement. Ayun, for direct lang po. Yung OST or theme po kasi for the movie is Minamahal by Earl Agustin. Curious lang po, is there any deeper reason bakit po yun yung song na pinili nyo as OST for the movie po? Ang pumili ng song ay si Boss Vic mismo. So siguro naghahanap lang talaga siya ng kanta na makaka-capture yung vibe ng movie, including yung lyrics. And nung pinili naman niya yun, kinonsult din naman niya ako and even si Aga. And we all loved it. Yun. Si Boss Vic nakakaalam bakit yun ang pinili. Pero para sa akin, bagay siya. Akala ko po kayo direct, sorry po. But it was nice knowing po na yung song po na yun yung pinili nyo. Kasi aside po sa same na title is parang related po somehow yung lyrics sa from base sa teaser na nilabas. And lastly po for Ash Dress, kung hindi describe nyo into one word yung movie, based sa nabasa nyo sa script, what will it be and why po? 4 words. Sure. Siguro, real life relationship situations. Bakit po kaya? Kasi, ayun, tulad nung sinabi ni Direk kanina, yun talaga yung mostly nagiging, like, parang na-encounter ng mga nasa relationship, yung problem na yun. Yun, di ba, nung pinabasa ko sa yung script, tapos minessage mo ko sa Instagram, parang sabi mo, napaka-totoo ng scenes. Sobrang totoo ng problema, sobrang totoo ng mga nararamdaman, ng mga characters. Yeah, ako din, sabihin ko din realistic kasi yung mga eksena kasi parang yung mga viewers makaka-relate sila sa mga nangyayari sa eksena kasi super real and it's not a larger than life type of setting and film kaya realistic. Yeah, well, we're excited to see the realistic na sinasabi niyo sa movie. So, congratulations po. Thank you po. Thank you po. Thank you. That was IC Marie Castulo of Pulp Magazine. And that concludes your Q&A. Congratulations once again to our Team Minamahal. And thank you so much for all our questions. Pero before natin i-ask ng ating director and cast to invite everyone for the film,